Mga boss, alam nating mga lalaki na kapag patungkol na sa ating mga chicks o babae ang pinag-usapan, madalas nauuwi ito sa gulo kapag may hindi tayo nagustuhan. Kahit gaano ka pa kagwapo o kayaman, kapag puso at selos ang tinamaan, pwede itong humantong sa kaguluhan. Ngunit sa kwentong ito, hindi mga simpleng tao ang nag-away dahil sa kanilang chicks, kundi ang mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng basketball at boxing. Isang gabi ay halos magpang-abot ang dalawang pinakasikat na atleta noong 80s at 90s. At yan, si Mike Tyson at Michael Jordan. Dalawang hari sa kani-kanilang sports na nagkasama sa isang party sa Chicago. Ngunit biglang nag-init ang ulo ni Iron Mike dahil sa kanyang babae na sinulot umano ni Jordan. Pero bago natin puntahan ang mainit na eksenang ito, balikan muna natin ang konteksto ng panahon na yon. Sa mga panahong ito, kasagsagan ng karera ni Iron Mike. Siya ang naging pinakabatang heavyweight champion sa history. Undefeated at walang makapagpahinto sa kanya sa loob ng lona, kaya kinakatakutan siya ng lahat. Walang nagtatagal kay Tyson sa loob ng ring dahil brutal ang inaabot ng kanyang mga nakakaharap, at kung hindi matutulog ay naawat na ito ng referee dahil wala siyang preno pag nag-init na. Pero kahit sa labas ng ring, dala niya ang mapanganib na aura, kaya ilang sa kanya ang mga tao. Dahil mabilis nga mag-init ang ulo nito, lalo kapag nalasing o nagselos ay mas delikado na. Sa panahon ding ito, hindi nagiging maganda ang relasyon ni Mike at ng kanyang asawang si Robin Givens dahil parang naging roller coaster ang kanilang marriage, puno ng kontrobersya, mga usaping tungkol sa pera at pang-aabuso. Umabot pa ito sa puntong nagsalita si Givens sa live television sa pagmamalitrato ni Tyson sa kanya. Kaya isipin nyo na lang, ganito kabigat ang dala ni Iron Mike nang dumating siya sa party. Samantalang si Michael Jordan naman sa mga panahong ito ay isa ng superstar ng NBA kasama ang Chicago Bulls. Kakapanalo pa lang nito ng MVP at Defensive Player of the Year sa parehong season. Isang bihirang bagay na kaunti lang ang nakakagawa, kaya't isa na siya sa pinakamaningning na bituin ng liga noon. Habang si Robin Givens naman, ang babaeng pinagmulan ng tensyon ng dalawa, ay isang Hollywood actress na nakilala sa palabas na Head of the Class. Maganda, sosyal at nasa prime ng kanyang karir noong 80s. Bago pa man makasal kay Mike Tyson na tumagal lang ng 11 months, naging usap-usapan na may short fling siya kay Michael Jordan. Ngunit ayon naman kay MJ, hindi naman tumagal ang kanilang mga dates. Ngunit para sa isang lasing na Mike Tyson, ay hindi niya ito papalagpasin. Noong 1988 sa birthday party ng NFL star na si Richard Dent sa Chicago, bigati ng mga naging bisita. Nandito si Don King, isang legendary boxing promoter, si Mike Ditka, ang Bears coach, mga NFL stars at syempre si Mike Tyson at Michael Jordan. Lahat nga ay nagsaya, uminom at nagkwentuhan. Pero habang lumalalim ang gabi ay mas lumalakas ang tama ng Long Island iced tea kay Tyson na kanyang paboritong inumin. Ngunit dahil sa pagsobra nito ay lumabas ang kanyang tunay na emosyon. Nakita naman ni Rory Holloway na co-manager ni Tyson na nalalasing na ito at magiging delikado na ang sitwasyon. Kaya sinabi nito sa server na lagyan ng tubig ang drinks ni Mike para mas bumaba ang tama ng alak. Sa tabi ay tahimik lang si Jordan, nakasuot ng suit at formal lang sa party. Pero napansin itong nakatitig sa kanya si Tyson na hindi basta-bastang titig, kundi ito yung tipong tingin na nagliliyab na parang sasampay ito sa ibabaw ng lona. Nang biglang sumabog si Tyson at nilapitan si Jordan at sinabing, "Hey man, you think I'm stupid? Ano yung with my bitch? I know you messed with her. You can tell me." Mga boss, isipin nyo yung kaba na ang nasa harapan mo ay ang pinaka nakakatakot na tao sa mundo. Galit na galit at lasing dahil sa ex niya. Ayon sa testimonya ni Holloway, parang nakakita umano ng multo si Jordan nang komprontahin nito ni Tyson. Habang nagwawala si Tyson at akmang babanatan na si MJ ay agad naman itong inawat ni Don King at mga kaibigan niya.
Si John Horn, co-manager ni Tyson, at si Holloway ay hawak-hawak si Iron Mike para hindi nito masaktan si Jordan. Pero tuloy-tuloy pa rin ito sa pagsasalita at sinabi pang, "Mike, I'm gonna bust your ass." Naging mainit nga ang atmosphere sa lugar. Si Don King ay pinilit na lang baguhin ang usapan habang pinapakalma ni Richard Dent si Tyson. Si Mike Ditka naman ay deadma lang sa pangyayari at sinabing dahil lang ito sa alak. Pero ramdam ng lahat ang tensyon. Dahil dito hindi na nagtagal si Jordan sa lugar. Mabilis siyang tumayo at naghanap ng paraan para makaalis. Alam niya na hindi ito ang kanyang laro. Hindi ito basketball court at hindi rin ito laban ng Chicago Bulls. Alam din niyang hindi siya mananalo sa galit ni Mike Tyson. Hindi naman na lumaki ang gulo at nakalabas si Jordan sa party, habang si Tyson naman ay pinakalma ng kanyang mga kasama. Pero ang gabing ito ay nanatili sa alaala ng mga nakasaksi at para itong Clash of Titans, ang pinaka nakakatakot na boksingero sa mundo laban sa pinakamahusay na basketball player sa kasaysayan. Anong masasabi niyo patungkol dito mga boss? May palag ba kahit papaano si Jordan kay Iron Mike? Komento lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. I-like mo na ang video at mag-subscribe para sa mas maraming sports kwento.